Nandito na yung may-ari nitong motor na. Kaya tatanggalin lang muna namin yung paddock stand. Tanggalin mo na yung paddock stand. Yung paddock stand. Kasi isasakay sa... Tanggalin mo na. Tatanggalin dun sa... O isasakay na dun sa grab. Nag-grab lang kasi sinili. Ibigay mo na yan dun para maiuwi niya na. So ito kasi nagpalit kami ng rim. Nagpadala siya ng rim dito. Siyempre tinanggal natin yung luma. Yung kinuha niya ngayon yung luma. Although doon sa likod, ginamit namin yung original niyang hub kasi yung dati namin, yung bago niyang hub na pinadala rito at ikakabit nga namin sana, hindi nag-fit. So kinuha namin yung luma niyang hub, ikinabit namin doon sa rim para magkasya. So nag-fit na siya. Ito alikanil. Ito, sasakalin ko na to eh. Lagi pong wala. Kaibigan to ng tropa ko sa Birap, si Philip. Dinala niya to matagal na eh. I think November pa yata yun eh. Or October pa. Matagal na. Sobrang busy. Tsaka sabi ko nga, pagka kasi mga ganitong parang rebuilt eh. Hindi talaga ako tumatanggap ng ganyan trabaho kasi ang Bone and Hands po kasi gumagawa kami ng accessories lang. So kung nakikita nyo pupunta mga motor dito, kinakabit namin yung mga accessories na ginawa namin. Pero ito, iba eh. Tatlong motor yan, iba yan. Ito, kita mo itong Sportster 883 din. At saka yung Honda Shadow. At saka ito, iba sitwasyon nito eh. Halos rebuilt. So, ito kasi puro chrome. This is a 2004 Harley Davidson 883. So, dati yan, ang tangke niyan, nakababa. Inangat namin ng konti para magkaroon ng angas doon sa itsura niya, sa looks niya sa side. Then handlebar, nagpalit kami. Dati mababa ang handlebar niya. So, pinalitan namin ng mas mataas. Siyempre, ang mga consequences nun, kakapusin yung mga cables. So napakahirap kasi sa Harley. Bibili ka ng mga cables na mga ganito. Una, it will take time, mga 2 weeks. At napakamahal. So siyempre, pagka ganun, tinutulungan natin yung ating mga kliyente na makasave naman ng konti. So, order ako online ng mga habang-mahaba pero hindi eksakto yung mga sukat nun. So, ginawan pa namin ng paraan. So, pati preno niya, yung mga ito, dinugtungan to. Siyempre, mekaniko, kumuha pa akong mekaniko kasi ako ayokong pinakikialaman ng electrical. Takot ako dyan. Then, crash guard, dati bilog ang crash guard niya, naka-chrome din. Kinorte natin ng mustache para bumagay doon sa motor. Kasi ito kasing design na ganito ay associated talaga yan sa Harley kasi hawig yan sa logo ng Harley Davidson. So, ang mga kinabit pa natin dyan, itong floorboards at yung floorboards ng pasahero. Okay? Yung tambutso niya, pinalitan din natin. Dati, straight siya rito, straight dalawa na lata lang eh, tubo lang siya, walang laman yung loob. Kaya ang tunog niya medyo, siyempre tunog Harley yan eh. Alam, masakit sa tenga kung ikaw yung nagda-drive, no, at kasama mo yung motor mo for a long period of your ride, nakakairita na sa tenga eh. So, binago natin yung laman loob niyan. Mamaya paparinig ko sa inyo, ang sound niya ngayon ay sound sa Harley sound pa rin, pero hindi na ganun masyadong irritable sa tenga. So, itong CC bar, yan, gawa rin namin yan, bone and hands din yan. Tignan nyo rito sa likod, meron siyang bungo. No? Yung skull na to, talaga namang matindi ang art. Tingnan mo. Yung bungo na to, mas mahal pa yung pintura kaysa dun sa mismong paggawa ng bungo. Totoo yun. Kasi itong bungo na to, gawa namin dito yan sa shop. Siyempre may presyo rin yan. Pero yung presyo niyan, mas mahal yung papintura namin.
Talagang special artist yung tumira niyan. Katulad din nung nakita nyo, ganitong motor din yun eh. Super low naman yata yun. Kung nakita nyo yung mga previous video na nilagyan ng mga parang bula-bulaklak kasi lady rider yun. Medyo may pagkakikay eh. Kaya yung motor niya, ganun ang design. Yun ang artist na tumira ng mga pintura natin. Napakagaling nun. So, nahirapan kami rito kasi kailangan mong baklasin yung mga parts para gawin mong itim. Like yan. So, pag baklas mo yan, dahil ito nga ay 2004 model, pag binaklas mo, makikita mo may problema na pala yung O-ring. So, papalitan namin yun. Kasi kung ibabalik ko rin yun, ang ganda-ganda ng motor niya, tumatakbo siya, tapos unti-unti lumalabas din yung problema. Kaya habang nandito sa shop, chinek ko na lahat kung ano yung mga possible na maging problema in the future. Niresolve na natin yan. Okay? Ano pa? Ito, dapat, sabi niya, lagyan ko ng hill shifter. Pero hindi ko malagyan ng hill shifter kasi nga, dahil 2004 model na to, medyo worn out na siguro yung mga pyesa sa loob. Kaya pagka kinambyo mo, ang laki-laki ng laro. So kung meron kang shifter dito, dapat kasi ang level dyan lang. Pero pagka nag-shift ka sa second gear, lulubog na dun yung paa mo, hindi na aabot. So, ang paraan doon, itataas mo siya ng maigi, ganyan. Pangit ng itsura at saka hindi na komportable ang driver sa pagkakambyo. Kaya sabi ko, wag natin lagyan. Hindi na namin nilagyan ng shifter. Yung tawag dyan, ito, pininturahan din natin yan, yung loob niyan. Kasi mga kinakalawang na yan eh. Pati yung ito lahat yan, may mga kalakalawang na yan. So yung sa maabot na makakaya natin, pinowder coat natin. Yung hindi naman kayang i-powder coat, like alimbawa ito, itong part na to, hindi ko pwedeng i-powder coat kasi may goma sa loob yan, matutunaw, mainit kasi ang temperature ng oven. So pag isasalang mo doon, tunaw lahat yung goma nun. Ginawa na lang doon, syempre scrape to metal ka, tirahin mo ng tawag yan, yung sunblast. Tapos maraming proseso, marami kang i-apply ng mga chemicals bago mo i-apply yung first coat. So yun yung mga matrabaho dyan. Kaya talagang yung mga nag-iisip magdala ng shop dito, think twice ha. Una ayoko talaga. Ayoko. Napakahirap. Pero siyempre pag tropa, hindi natin matanggihan yan. Pag tropa. Of course, kikita rin naman kami. Kaya lang, siyempre ang tagal ng ano. Kasi alam nyo kasi yung mga ganitong motor, na merong, kung mga accessories lang, may pattern ako, o kahit na wala akong pattern, ako mismo yung nagde-design, binibigay ko yung instruction sa workers ko, nagagawa nila. Pero yung mga bagay na walang pattern, hindi, ako titira talaga. Alam niyo po, ang inyong lingkod, senior na, retired na ako. I am a retired employee 5 years ago. So, ang gusto ko lang talaga, libangan na lang. Pero kung mapapagod pa ako, ayoko na ng ganon. Gusto ko mapapagod ako sa ride lang. Pero dito sa motor, hindi naman ako napagod kasi binigyan ako ng sapat na panahon ni Neil. Itong pogi na to. Yan, binigyan ako. Sabi niya, sige sir, take your time. Kaya lang siguro, it's been a month na mula nung natapos to. Ako naman ang naiirita, nasan ka na? Nagawa na to, siya naman ang nawalan ng time. Pero siyempre, abang wala siya, tinetest-test ko lang dyan sa malapit to. Tapos pag may nararamdaman akong problema, inaayos na rin. Uling araw, nung isang araw, nandito na naman yung mekaniko. Ni-recondition niya yung yung carburetor. Yun ang masarap ang Harley na type kasi wala kang masyadong problema. Pero pag nagka-problema at hindi mo natumbok yung problema, baka mag-resort ka sa pagbili ng carburetor. Kaya kailangan mo ng mahusay na mekaniko. Meron naman tayong magaling na mekaniko. Kaya nagawa natin ng paraan yan. So ngayon, good to go na yan. Ewan ko lang kung saan pupunta to. Napaka-busy tao. Parang gusto nga po ni Philip diretso Pampanga raw po. Oh, why not? Sama natin yun, no? Oh. Ayun pinaro-road test sa akin yan hindi pa kinukuha kasi gusto ng ganun din, ng katulad din ng sitwasyon sa'yo. Sabi niya, bago mo dalhin sa akin, gamitin mo ng gamitin, alamin mo kung ano yung mga problema para ma-correct na kagad. Then, itong cover na to, chrome din yan.
Alam nyo, ang dechroming, napakahirap gawin yan eh. So, na-dechrome natin yan, pinintahan na natin ng black. Maraming naka-chrome dyan, hindi ko na maalala. Ito yata, chrome din to dati. Tapos ito,